Magandang araw po sa inyong lahat. Ay isang napakagandang kasabihan na maaari nating pag-usapan ngayon ay yung sinabi ni San Ireneo, ang taong buhay na buhay ay ang kaluwalhatian ng Diyos. The glory of God is man fully alive. Anong ibig sabihin nito? At paano, sino, at ano ang pagiging taong buhay na buhay? Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Kristo, ako ang puno at kayo ang mga sanga. At nagbagay siya ng dalawang klase ng sanga. Una, yung sanga na nakadugtong, nakakabit, nananatili sa kanya. Nakikita natin yung sanga ng ubas o kahit anong sanga ng puno nakadikit sa puno, nakakakuha ng sustansya dun sa puno, nagiging sariwa, namumulaklak at eventually namumunga, maraming bunga. Yun yung unang klase ng sanga. Pangalawang klase ng sanga, yung nababangal na, yung nahuhulog sa puno, hindi na nakadikit sa puno at makikita natin dahil walang buhay na nanggagaling sa puno, unti-unting nalalanta, natutuyo, and eventually susunugin. Yun ang dalawang klase ng sanga na ibinigay sa atin ngayon ng ating Panginoon. Ngayon, sino tayo doon sa dalawang sanga? Ano ba ibig sabihin ng unang sanga? Yung unang sanga, yun ang nananatili kay Kristo. Yun ang nagmamahal sa Diyos na higit sa lahat. Yun ang nagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. At dahil mahal niya ang Diyos, mahal niya ang kanyang kapwa, at nakagagawa siya ng napakaraming magagandang bunga, ibig sabihin magagandang mga gawa sa kanyang kapwa. At dahil nakadikit siya sa Panginoon, malapit siya sa Panginoon, nagiging maganda ang kanyang kalooban, nalilinis ang kanyang pagkatao, nagiging maganda ang kanyang ugali, at nagkakaroon siya ng lakas na makagawa ng napakaraming kabutihan sa kanyang kapwa. Ito ang ibig sabihin ng taong buhay na buhay. Sa psikolohiya, meron tayong kasabihan, ang una raw tao na nakikinabang sa kabutihan niyang ginagawa ay yung tao mismo na gumagawa ng kabutihan. The first beneficiary of a good person is the good person himself. Diba? Diba pagka ikaw ay may kaibigan na mabait, mabuti, mapagpatawad, matulungin, mabuting tao, magandang ugali, magandang pakikitungo sa iyo, di ba? Karaniwan parang hinahangaan natin, iginagalang at minamahal natin yung tao na yun, di ba? Ngayon kung tayong tao na yun, alam natin na sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, talagang mabuti tayong tao, mabuti ang ating kalooban. Kung nagkakamali man, kaagad na nagbabalik loob sa Panginoon. At dahil magandang ating ugali, talagang nakagagawa tayo ng magagandang bagay sa ating kapwa. At dahil dito, alam natin yun, nagkakaroon tayo ng tinatawag na paggalang sa sarili, self-respect, paghanga sa sarili, self-appreciation, at yung tinatawag nating amor proprio. Yung tunay na ibig sabihin ng amor proprio, hindi yung kayabangan, pero yung pagpapahalaga sa sarili. Dahil nakita natin na yung grasya ng Diyos ay namumunga ng kagandahan ng kalooban, kagandahan ng
pag-uugali natin at paggawa ng napakaraming kabutihan sa ating kapwa. Yun ang taong buhay na buhay. Ngayon, sa pamilya, ang pamilya naman ay binubuo ng mga individual ng mga tao. Lagi nating sinasabi o naririnig, the family that prays together stays together. Ano ibig sabihin nun? Yung pamilya, nanay, tatay, mag-asawa, mga anak, na kung ang Diyos ay minamahal nila ng higit sa lahat, una-una yung dalawang mag-asawa magiging tapat sa bawat isa, magmamahalan ng tunay na tunay at mamahalin nila at aarugain ang kanilang mga anak, at yung mga anak magmamahal din at gagalang sa kanilang mga magulang. Di ba napakaganda ng pamilya na yon? Buhay na buhay. At dahil na buhay, maligaya, tahimik ang kanilang buhay, makaulugan, yun ang pamilya na lumuluwalhati sa Diyos. Kung yung individual na masayang-masaya at buhay na buhay ay lumuluwalhati sa Diyos, gano'n din ang pamilya. Kapag ang pamilya ay buhay na buhay, ang Diyos ang sentro ng kanilang buhay, yung pamilya na yon ay nagiging kaluwalhatian ng Diyos. Now and then, naririnig natin, nababasa, merong happiness index ang mga bansa. May bansang pinakamasaya, ang Pilipinas nasasama ron paminsan-minsan masaya. Okay yung magkaroon ng happiness index kung ang ibig sabihin ng kaligayahan na yon o happiness tunay. Minsan kasi yung happiness index na yon, kung sinong bansa yung pinakamayaman, kung sino yung malaking kinikita ng pamilya, ng mga individual, pero hindi naman talaga nakasalalay dun yung kaligayahan na hinahanap nating lahat. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang formula, pagmamahal sa Diyos na higit sa lahat at sa ating kapwa, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi natin makikita ang tunay na kaligayahan at katahimikan outside of that formula. Kasi nilikha tayo ng Diyos, mahal niya tayo at gusto niya tayong maging maligaya. Kaya nga meron tayong malalim na paghahangad na maging maligaya. At lahat ng ating ginagawa, ayon kay Santo Tomas at kay Aristotle, ginagawa natin dahil gusto nating lumigaya. At dahil dito, binigay na sa atin ng Diyos ang formula. Iyon yung pagiging sanga, nakakakapit sa Diyos, na sariwa, namumulaklak at maraming bunga. Iyon yung pagiging buhay na buhay. At kapag naranasan natin yung ganung buhay, niluluwalhati natin ang ating Panginoon. Sana tayong lahat ay maging mga taong buhay na buhay. Sana tayong lahat ay maging mga taong maligayang maligaya, individual, bilang pamilya, at bilang lipunan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.